Tahimik ang hapon sa lumang paaralan. Sa gilid ng pasilyo, isang binatang nakaluhod. Hawak ang map at timba. Pawisan, madumi ang kanyang uniforme at halatang pagod sa maghapong trabaho. Siya si Martin, isang working student na janitor. Hindi siya kilala bilang matalino o sikat na estudyante. Sa katunayan, madalas siyang biruin at pagtawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang maruming uniforme at amoy ng pawis. Pero sa kabila nito, hindi nagbabago ang ngiti ni Martin. Sa bawat punas ng sahig, bawat pagwawalis ng kalat, nasa isip niya ang kanyang pangarap. Balang araw, aangat din ako, hindi habang buhay na ganito. Nandoon din si Sir Edwin, ang butihing prinsipal ng paaralan. Palaging nakabantay at minsay tinutulungan si Martin. "Martin, huwag kang mawawalan ng pag-asa," wika nito minsan. "Ang taong masipag at may mabuting puso, tiyak na magtatagumpay sa buhay." May isa pang guro na laging nagmamalasakit sa kanya. Ito ay si Ma'am Letty. Mabait at parang ina sa lahat ng estudyante. Kapag nakikita niyang pinagtatawanan si Martin, siya ang pumapagitna. "Tama na yan mga bata. Hindi niyo siya dapat pinubuli." Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tumitigil ang iba sa mga masasakit na salita sa kanya. Partikular na nga doon si Rafi at ang kanyang mga barkada. Mga anak mayaman ng mga ito at laging nakaayos ang buhok at damit. Kapag dumaraan si Martin dala ang map, mabilis lang nagbubulungan at nagtatawanan. "Ano ba yan ang baho? Amoy kubeta na naman." Biro ni Rafi, sabay tawanan ng barkada. Tahimik lamang si Martin, ngunit sa puso niya ay masakit ang kanyang mga naririnig. Pero pinili niyang tiisin, sapagkat mas mahalaga sa kanya ang makatapos kesa makipagsagutan. Sa bawat pang-api, lalong lumalalim ang kanyang pangarap na makalabas sa kahirapan. Sa labas ng paaralan, naghihintay ang kanyang matalik na kaibigan na si Manny, na katulad niya'y simple lamang ang buhay. "Tol, tiis lang tayo ha. Balang araw, magbabago rin ang lahat." Sabay abot ng tinapay kay Martin. Hindi man marangya, pero sapat na para mapunan ang gutom nila bago pa magsimula ang gabi. Pag-uwi, ay sumasalubong sa kanya sina Aling Belia at Mang Lando, ang kanyang mga magulang. Pagod rin sila mula sa pagtatanim at paminsang pagkakarpintero. Hindi nila kayang ibigay ang lahat ng luho, pero sapat na ang pagmamahal at pag-aaruga. "Anak, salamat at hindi ka sumusuko ha. Ikaw ang pag-asa namin," wika ng ama. At sa bawat gabi bago matulog, iniisip ni Martin si Nika, ang babaeng matagal na niyang iniibig mula pa noong high school pa lamang siya. Ngunit si Nika ay galing sa mayamang pamilya. Napakaganda nito, matalino, at tila napakalayo sa kanya. Hindi man niya kayang ipahayag, pero lihim siyang umaasang balang araw ay mapapansin rin siya nito. Hindi bilang isang janitor, kung hindi bilang isang taong may pangarap. Sa katahimikan ng gabi, humiga si Martin, nakatingin sa bubong na butas. Sa isip niya, "Hindi habang buhay madungis ang aking damit. Darating ang panahon na makikita nila kung ano ang kaya kong gawin." At nagsimula ang kwento ng isang binatang janitor na sa kabila ng hirap ay may apoy na hindi kayang patayin ng kahirapan o kahit pa ng pang-api. Muling sumikat ang araw sa eskwela. Sa pasilyo, naglalakad si Martin dala ang kanyang map at timba. Hindi pa man siya nakakalayo, pero narinig na niya ang mga pabulong na tawa ng ilang estudyante. "Uy, nandiyan na naman si Map King oh," biro ni Rafi, sabay irap.
Martin, baka naman gusto mong linisin ang sapatos ko. Madumi kasi. Dagdag pa ng isang barkada. Sabay pakita ng bagong sapatos na imported. Hindi kumibo si Martin. Tahimik niyang itinaloy ang paglilinis ng sahig. Kahit ramdam niya ang tingin ng mga tao sa paligid. Para sa kanya, ang bawat pagpunas ng map ay isang hakbang palayo sa kahirapan. Ngunit may isang boses na pumigil sa pang-asar. Si Mang Letty. Hawak ang ilang libro at ito ay lumapit. Rapi, tama na nga yan. Ang sipag-sipag ni Martin. Hindi niya siya kailangang pagtawanan. Dapayo ko ang buong barkada. Pero sa totoo lang, hindi talaga sila tumigil. Nagbulong-bulungan pa rin sila at nagtawanan. Sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang ngiti ni Martin. Sa bawat pagkakataon, inaalala niya ang mga salita ng kanyang prinsipal na si Sir Edwin. Anak, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa kanyang damit o kalagayan. Nakikita ito sa kanyang pagsisikap at kabutihan ng kanyang puso. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa likod ng paaralan kung saan naghihintay si Manny. Pareho silang pawisan at pagod. Pero may dalang mga pangarap. Tol, isang araw gagawa tayo ng sarili nating negosyo ha. Hindi na tayo magtitiis sa baon na peraso ng tinapay. Biro ni Manny, sabay kagat sa kanyang pandesal. Ngumiti si Martin. Oo Manny, basta hindi tayo susuko ha. Baka kamit din natin yan. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan nila si Nika. Nakaayos at kasama ang mga kaibigan. Isang ngiti lang mula rito ay sapat nang magpatibok ng puso ni Martin. Ngunit tulad ng dati, nagpakumbaba siya, yumuko at nagpatuloy ng lakad. Hindi siya kabilang sa mundo ng mga kagaya ni Nika. Hindi pa sa ngayon, sabi niya sa kanyang sarili. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Si Mang Lando ay pagod galing sa bukid, habang si Aling Pelia naman ay nagluluto ng simpleng hapunan. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang meron tayo ha. Sabi ng ina. Ngunit ngumiti lamang si Martin. Nay, Tay, hindi po importante kung gaano karami ang pagkain natin. Ang mahalaga po buo tayo. Sa pagkainan, napuno ng tawanan at kwento ang kanilang maliit na tahanan. Sa labas, umuulan at pumapasok ang patak ng ulan sa bubong na may butas. Ngunit para kay Martin, hindi yun hadlang. Ang bawat patak ng ulan ay paalala ng kanyang pinagmulan at inspirasyon para tuparin ang kanyang pangarap. Bago matulog, inilabas niya ang isang lumang kwaderno. Doon niya isinulat ang kanyang mga ideya. Mga plano kung paanong makapagsisimula ng negosyo, mga pangarap na tila imposibleng abutin. Ngunit sa bawat sulat ng lapis, lalo niyang nararamdaman na posible pala ang lahat kung ikaw ay magtsatsaga lang. Sa dilim ng kanyang maliit na kwarto, bumulong siya sa sarili. Darating din ang panahon, hindi na ako pagtatawanan. Bahalang araw, ako naman ang magbibigay ng trabaho sa iba. At muli, nagsimula ang isa na namang gabi ng pangarap. Pangarap na unti-unti niyang hinahabi sa kabila ng maruming damit at ng mapanghusgang mundo. Magaan na simoy ng hangin ang dumadaloy sa pasilyo ng paaralan. Ngunit mabigat ang pakiramdam ni Martin habang pinupunasan ng sahig. Hindi lang dahil sa pagod, kung hindi dahil sa mga mata na nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng panghusga na para bang ang isang janitor ay wala ng karapatang mangarap. Martin! Tawag ni Sir Jerome, isa sa mga guro. Kilala siya sa pagiging istrikto at minsan ay malamig ang pakikitungo. Pakibilisan nga ang paglilinis sa silid-aralan. May pulong ang mga guro mamaya. Opo sir, tatapusin ko na po kaagad. Sagot ni Martin na mayroong paggalang. Sanay na siyang umunawa sa kahit na matatalim na salita. Sa gilid ng silid,
Nakaupo si Rapi at ang tropa. Nagbibiroan habang kumakain ng mamahaling tsokolate. Tinapik ni Rafi ang mesa. Saka itinapon ng balot sa sahig. "O janitor, baka may trabaho ka pa ah." Sarkastikong wika nito. Naramdaman ni Martin ang apoy ng inis. Pero pinili niyang kumalma. Lumuhod siya. Pinulot ang kalat. At tumingin saglit kay Rafi. Hindi niya ito sinagot. Ngunit sa kanyang puso, mas tumibay ang kanyang panata. Balang araw, titigil din sila. Hindi na ako magiging alipin ng kanilang pangungutya. Sa labas ng paaralan, naghihintay si Manny. May dalang supot ng kamote. "Tol, ito muna ang baon natin ha." Sabay abot ng pagkain. Nagtawanan sila. Pilit na ginagawang magaan ang buhay sa kabila ng bigat nito. "Salamat tol ha," sagot ni Martin. "Alam mo, minsan iniisip ko, paano kaya kung pareho tayong may kaya? Wala na sigurong mga api sa atin, no?" Ngumiti si Manny, sabay tapik sa balikat niya. "Tol, hindi pera ang sukatan ng tao. Pero oo, kung magkakapera tayo, mas madali nating matutulungan ang pamilya natin. Kaya laban lang tol, huwag tayong mawalan ng pag-asa." Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang nanay na si Aling Belia. Kita sa mukha nito ang pagod mula sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Anak, may ulam tayo. Tinolang manok. Ang tatay Lando mo kahit papaano ay nakahuli ng manok kanina. Masaya silang nagsalo-salo. Ngunit habang kumakain, narinig ni Martin ang usapan ng kanyang mga magulang. "Belia," bulong ni Mang Lando, "ubos na ang pera natin. Di ko alam kung papaano nating babayaran ang utang kay Mang Pilo." Napayuko si Martin. Ramdam niya ang bigat na pasa ng pamilya. Gusto niyang sabihin na siya na lamang ang bahala. Ngunit alam niyang wala pa siyang kakayahan. Kaya't pinili na lamang niyang tahimik na kumain. Habang sa loob-loob niya inangako. "Darating ang panahon. Hindi na tayo maghihirap, Nay. Tay, ako po ang mag-ahon sa atin." Sa gabing iyon, muling isinulat ni Martin sa kanyang kwaderno ang kanyang mga plano. Negosyo, puhunan, oportunidad. Mga salitang tila banyaga sa kanya, pero pinipilit niyang aralin. At bago siya pumikit, muling bumalik sa isip niya ang mukha ni Nika. Ang babaeng matagal na niyang inaasam-asam. Ngunit ngayon, siya'y nananatiling malayo. Ang tanging meron siya ay pangarap. Ngunit para kay Martin, sapat na muna iyon. Isang araw, abala si Martin sa paglilinis ng lumang silid-aklatan. Amoy alikabok, kalawangin ng ilang estante, at halos wala nang pumupunta roon. Ngunit para kay Martin, ito ang lugar kung saan siya nakakatakas sa pangungutya. Sa pagitan ng mga lumang libro, nakahanap siya ng inspirasyon. Habang nagwawalis, merong bumagsak na makapal na aklat mula sa itaas ng estante. Pinulot niya ito at pinuklat. Mga prinsipyo ng negosyo at pamumuno. Ang nakasulat sa cover. Napangiti siya. Tila ba sinadya ng tadhana na mapasakamay niya ang librong iyon. Habang binabasa, biglang dumating si Sir Edwin, ang kanilang prinsipal. "Martin, napansin kong madalas kitang nakikita rito ha. Ay ano yung binabasa mo?" Nahihiyang ipinakita ni Martin ang aklat. "Sir, gusto ko lang pong matuto. Baka sakaling balang araw po, makapagsimula rin po ako ng negosyo." Ngumiti si Sir Edwin at tumango. "Maganda yan, iho. Huwag mong isipin na hadlang ang iyong sitwasyon ha. Ang tunay na tagumpay, nagsisimula sa gutom na matuto." Nagpatuloy ang araw. Ngunit hindi nawala sa isip ni Martin ang sinabi ng prinsipal. Sa kanyang munting notebook, sinimulan niyang isulat ang mga aral mula sa aklat. Kung paanong ang isang negosyo ay hindi lang patungkol sa pera, kung hindi patungkol sa tiwala at sipag. Samantala, sa kabilang dako ng paaralan, abala si Rapi at ang mga tropa sa pagpaplano.
ng kanilang grand reunion balang araw. Imagine ninyo, after 10 years, magkikita-kita tayo. Siguradong successful na tayong lahat. Masayang pagmamalaki ni Rafi. Narinig iyon ni Martin habang dumaraan. Dala ang timba. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit kasabay nito'y may kirot sa kanyang dibdib. Sana pagdating ng araw na yon, may pagmamalaki na rin ako. Kinahapunan, tumaan siya sa maliit na tindahan ni Aling Cora, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagbebenta ng kakanin. Martin, halika nga rito. Tawag nito. Narinig ko sa nanay mo na gusto mo raw na balang araw ay makapagnegosyo. Subukan mong tumulong dito minsan. Matututo ka kahit kaunti. Nanginig ang mga mata ni Martin. Talaga po, Aling Cora? Kahit konti lang, matututo na po ako. Mula noon, tuwing wala siyang pasok o duty sa paaralan, tumaraan siya sa tindahan upang tumulong. Natutunan niya kung papaanong humarap sa mga tao, paanong magbilang ng paninda, at paanong magtiwala sa maliit na kita. Hindi lahat ng negosyo ay malaki kaagad. Payo ni Aling Cora. Kung minsan, maliit lang ang puhunan, pero kung may tiyaga ka, ay lalaki rin. Habang umuwi, nakasabay niya si Nika. Nakasakay ito sa kanyang magarang sasakyan kasama ang ama. Nagtama ang kanilang paningin saglit. Para kay Martin, yan na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Ngunit mabilis rin itong lumipas, sapagkat alam niyang sila ay galing sa magkaibang mundo. Pagdating sa bahay, muli niyang isinulat sa kwaderno ang lahat ng kanyang natutunan. Habang nagsusulat, ramdam niyang dahan-dahan na mayroong liwanag na tumatagos sa kanyang dilim. At sa kanyang puso, umusbong ang isang pangako. Bahalang araw, ang lahat ng tumatawa sa akin ay makikita kung ano ang kayang gawin ng isang janitor na may pangarap. Kinabukasan, mainit ang hapon nang may ipatawag na pagpupulong sa buong paaralan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sir Edwin. Mga estudyante, magdaraos tayo ng entrepreneurship fair at iyon ay magaganap sa susunod na buwan. Bawat klase ay gagawa ng proyekto kung saan ipapakita nyo ang inyong kakayahan sa pagninegosyo. Agad na nag-ingay ang mga estudyante. Ang iba'y natuwa, ang iba na may nag-alala. Ngunit sa isang sulok, nanlaki ang mga mata ni Martin. Entrepreneurship? Ibig sabihin negosyo. Ito na kaya ang pagkakataon ko? Ngunit agad rin siyang binalot ng kaba. Isa siyang janitor, working student. Wala siyang pera, kaya naman papaano siyang makakalahok. Habang pauwi, nakasabay niya si Manny. Uy tol, bakit parang malalim ata ang iniisip mo? Tanong nito. Meron kasing magaganap na entrepreneurship fair. Gusto kong sumali, pero wala naman akong puhunan, Manny. Ngumisi ang kaibigan. Tol, hindi pera ang puhunan sa lahat ng bagay. Minsan, sipag at utak lang ay sapat na. Tara, isip tayo ng paraan. Sa sumunod na mga araw, palihim silang nagplano. Nakita ni Martin ang mga itinatapon na papel, bote, at pati na rin plastic sa paaralan. Manny, bakit hindi natin gawing negosyo ang basura? Kolektahin natin, tapos ibenta sa junk shop. Nagkatinginan silang dalawa. Tol, simple pero matalino. Hindi lang tayo kikita. Makakatulong pa tayo sa kalikasan. Ang galing mo, tol. At doon nagsimula ang kanilang maliit na proyekto. Tuwing may bakanting oras, kinukolekta nila ang mga bote at papel. Habang ginagawa yon, hindi nila maiwasang pagtawanan ng iba. Grabe, pati basura pinagkakakitaan. Biro ng tropa ni Rafi. Janitor na nga, basurero pa. Dagdag pa ng iba. Ngunit hindi natinag si Martin. Hindi importante kung ano ang tawag nila. Ang mahalaga, may ginagawa tayo. Bulong niya kay Manny.
Isang araw, habang abala sila, lumapit si Ma'am Letty. Martin, Manny, nakikita ko ang pagsisikap nyo. Nakakatuwa dahil hindi lang ito patungkol sa negosyo. Kung hindi patungkol din sa disiplina at malasakit, ipagpatuloy nyo lang yan ha. Dahil sa kanyang mga salita, lalo pang lumakas ang loob ni Martin. Sa bawat bote at papel na kanilang nakokolekta, unti-unti silang nakakapag-ipon. Dumating na nga ang araw ng entrepreneurship fair. Ang iba't ibang klase ay may kanya-kanyang presentasyon. Mga food stall, craft products, at kung ano-ano pa. Nakita ni Martin ang marangyang booth ni Rafi at ng mga tropa nito. Puno ng mga mamahaling produkto. Dahil doon ay napailing siya. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Martin at Manny. Dala ang kanilang simpleng stall na may karatulang mula sa basura, may kita at linis pa. Maraming estudyante ang napakunot ng noo. Basura lang? Ano namang kikitain dyan? Ngunit nang ipinaliwanag ni Martin ang kanilang konsepto, kung papaanong maaaring gawing oportunidad ang mga bagay na walang silbi, unti-unting nagkaroon ng interes ang ilan. At nang dumating ang oras ng presentasyon, umakit si Martin sa entablado. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ng kumpiyansa. Hindi hadlang ang kahirapan para magsimula ng negosyo. Ang kailangan lang ay tiyaga, diskarte, at malasakit sa kapaligiran. Napatahimik ang lahat, kahit ang mga madalas na tumawa sa kanya ay napilitang makinig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marty na kahit papaano, may nagsisimulang magbago. Hindi pa man siya mayaman, pero nagsisimula nang makita ng iba ang kanyang halaga. Hindi sa kanyang maruming damit, kung hindi sa liwanag ng kanyang pangarap. Pagkatapos ng event na iyon, marami ang lumapit kay Martin at Manny. May ilan na natuwa at humanga, ngunit mas marami pa rin ang nagbansag ng biro. Ang galing nyo ah, basura lang pala ang puhunan, pero pwede nang yumaman. Tukso ni Rafi, sabay tawa ng barkada. Nakakatawa kayo, ang babaho nyo. Hindi na sumagot pa si Martin. Sa halip ay nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Dahil alam niyang sa katahimikan at tiyaga, mas tumatapang ang kanyang loob. Ngunit dumating ang isang pagsubok na halos bumuwag sa kanyang pangarap. Isang gabi, habang pauwi na siya galing sa pagtulong kay Aling Cora sa tindahan, sinalubong siya ng umiiyak na ina. Martin, anak, ang tatay mo. Halos hindi na matapos ni Aling Velia ang kanyang sasabihin. Nang makarating sila sa loob ng bahay, nakita niya ang kanyang ama, nakahiga, pawisan at hirap na huminga. Ano pong nangyari, tay? Anak, pasensya ka na. Mahina ang boses ni Mang Lando. Nabagsakan ako ng kahoy kanina sa bukid. Hindi ko alam kung makakapagtrabaho pa ba ako. Para bang gumuho ang mundo ni Martin. Sa isip niya, paano pa sila makakaraos kung pati ang kanyang ama ay hindi na makapagtrabaho. Kinabukasan, imbes na magpahinga, pumasok pa rin si Martin sa paaralan. Ngunit baka sa kanyang mukha ang lungkot at pagod. Napansin niyon ni Ma'am Letty. Martin, ayos ka lang ba? Para kang lutang ngayon ah. Mahina siyang umiti. Ayos lang po ako, ma'am. Wala po. Kaya ko pa po. Ngunit alam ng guro na hindi yun totoo. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang nagsumikap. Dumoble ang kanyang trabaho bilang janitor, estudyante, at ngayon ay haligi rin ng kanilang tahanan. Minsan, halos hindi na siya nakakatulog sa kakaisip kung papaanong tutustusan ang gamot ng kanyang ama at ang pang-araw-araw nilang kailangan. Tol, kung gusto mo, ako na lang muna ang kikilos sa proyekto natin. Alok ni Manny. Kailangan mo ring alagaan ang pamilya mo, tol. Ngunit umiling si Martin. Hindi, Manny. Hindi ako pwedeng tumigil. Kung titigil ako,
Paano na tayo? Paano ang mga pangarap natin? Isang linggo bago ang anunsyo ng resulta ng entrepreneurship fair, nangyari ang hindi inaasahan. Pumasok si Rapi at ang barkada sa lumang silidaklatan. Nang makita nila ang mga notebook at talaan ni Martin patungkol sa negosyo, pinaglaruan nila ito. Mga plano? Negosyante ko no? Sabi ng isa. Kinuha nila ang notebook at pinunit ang ilang pahina at itinapon ito sa basurahan. Pagbalik ni Martin, nanlumo na lamang siya. Ang lahat ng pinaghirapan niyang isulat at pag-aralan, halos wala lang natira. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Sa sulok ng silid, tahimik siyang napaiyak. Ngunit bago pa man siya tuluyang sumuko, dumating si Sir Edwin. Pinulot nito ang ilang natirang pahina at iniabot sa kanya. Martin, malumanay na sabi ng prinsipal. Ang mga plano ay kayang gawing muli, pero ang puso at tapang na meron ka, yan ang hindi nila kayang sirain. Kahit wag kang titigil, anak. At sa gabing iyon, sa kabila ng pagkawasak ng kanyang notebook, isang bagay ang nanatiling buo, ang kanyang determinasyon. Dumating ang araw ng resulta ng entrepreneurship fair. Puno ang covered court ng mga estudyante at guro. Ang bawat klase ay nakaupo. Naghihintay kung sino ang pararangalan. Isa-isang tinawag ang mga nanalo sa iba't ibang kategorya. At nang i-anunsyo ang ikatlong gantimpala, hindi inaasahan ng marami. Ang ikatlong pwesto ay napunta kina Martin at Manny. Para sa proyektong mula sa basura, may kita at linis pa. Tahimik ang paligid bago sumabog ang bulungan. Ang janitor na madalas pagtawanan, ngayon ay nasa entablado. Bagaman hindi sila ang nanguna, pero sapat na para mapanganga ang lahat. Umakyat si Martin at Manny. Tinanggap ang simpleng tropeyo. Nanginginig ang boses ni Martin habang nagsasalita. Maraming salamat po. Ang proyekto pong ito ay hindi lang patungkol sa kita, kung hindi sa pagpapakita na kahit sa maliit na bagay ay meron pong pag-asa. Kung basura nga ay pwedeng gawing kapaki-pakinabang, paano pa kaya ang isang taong tulad ko na madalas ninyong pagtawanan? Tahimik ang lahat. Maging si Rapi ay hindi nakapagsalita. Ang mga linyang iyon ay tumama sa bawat puso ng nakarinig. Lumipas ang mga taon. Natapos ni Martin ang kanyang pag-aaral sa tulong ng pagiging working student. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi ang walang tulog. Maraming araw na puno ng gutom at pagod. Ngunit dala ng kanyang sipag at determinasyon, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Pagkatapos ay nagsimula siya ng maliit na negosyo gamit ang mga kaalaman at karanasang nakuha niya. Una ay nagbenta siya ng mga recycled na produkto. Unti-unti, lumaki ito hanggang maging isang kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa marami. Mula sa pagiging janitor, naging negosyante siya. Hindi na siya nakasuot ng maruming uniforme, kung hindi ng desente at marangal na kasuotan. Ngunit sa kanyang puso, nanatiling buhay ang mga alaala ng kanyang pinagmulan. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon. Class reunion. Naramdaman niya ang kaba. Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na dumalo. Dumating ang gabi ng reunion. Maraming dating estudyante ang nagdatingan. Suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Ang ilan ay may dala pang mga mamahaling sasakyan. Sa isang sulok, naroon si Rapi at ang mga tropa nito. Nang mabasa nila ang pangalan ni Martin sa listahan ng dadalo, nagtawanan sila. Nako, siguradong janitor pa rin yun. Tignan natin kung anong itsura niya ngayon. Pero nang dumating si Martin, lahat ay natigilan. Nakasuot siya ng disenyadong suit. Simple ngunit elegante. Sa kanyang tabi ay naroon si Manny, na ngayoy katuwang niya sa negosyo.
Dumating sila gamit ang sasakyang mamahalin. Ngunit higit pa roon, dala nila ang karangalan ng kanilang pinaghirapan. Kahit pagsama-samahin pa ang presyo ng 10 sasakyan na naroon, mas mahal pa rin ang sasakyang dala-dala nila. At alam yon ng marami. Pero ganoon pa man, nanatili silang mapagpakumbaba, lalo na itong si Martin. Maya-maya, mas lalong nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Martin ba yun? Bulong ng ilan. Lalo pang nabigla ang lahat nang ipinakilala siya ng MC ng gabing iyon. Mga kaklase, narito na ang ating batchmate na ngayon ay isa sa pinakakilalang negosyante sa bansa at may-ari ng isang napakalaking kumpanya, si Mr. Martin de la Cruz. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Si Rapi at ang kanyang mga barkada ay hindi nakapagsalita sapagkat ang dating tinatawag nilang Map King ngayon pinapalakpakan bilang isang tunay na hari ng tagumpay. At sa mga mata ni Martin, walang halong pagmamayabang, tanging pasasalamat lamang. Pasasalamat sa lahat ng hirap, luha at pangungutya dahil yon ang nagpatibay sa kanya. Napatahimik ang bulwagan matapos ang masigabong palakpakan. Lahat ay nakatitig kay Martin. Ang dating janitor na kanilang pinagtatawanan, ngayon isa ng matagumpay na negosyante. Lumapit si Rapi, bakas ang hiya sa muka. Martin, pasensya na ha. Pasensya ka na sa lahat ng pang-aasar ko noon at pati na rin sa lahat ng panglalait. Hindi ko alam na maaabot mo ang ganitong antas ng iyong pamumuhay ngayon. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ngumiti lamang si Martin, hindi mayabang, kung hindi mapagpakumbaba. Nako Rapi, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natutunan kung papaanong maging matatag. Ang mga sakit na dulot ng inyong tawanan, yan ang naging gasolina ko para ako'y mas mangarap at tuparin ang lahat ng ito. Lumapit din si Nika sa kanya, ang babaeng matagal na niyang lihim na minamahal. Martin, ang laki ng ipinagbago mo. Hindi lang sa itsura, kung hindi sa kung sino ka na bilang tao. Noon pa man ay inaangaan na kita. Hindi ko lang masabi-sabi sa'yo. Sandaling natahimik si Martin. Ang dami niyang gustong sabihin, ngunit pinili niyang umiti. Salamat Nika, pero higit pa sa lahat, natutunan ko na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa kasuotan o yaman, kung hindi sa tapang at kabutihan na dala ng kanyang puso. Sa gilid ng bulwagan, naroon sina Sir Edwin at Ma'am Letty. Nakangiti, puno ng pagmamalaki. Lumapit si Martin at niyakap sila. Kung hindi po dahil sa inyo, baka sumuko na po ako noon. Maraming salamat po sa paniniwala nyo. At maraming salamat po sa pagpapalakas ng aking loob noong mga panahong nanghihina po ako. At nang matapos ang gabi ng reunion, umuwi si Martin sa kanyang tahanan. Hindi sa maliit na barong-barong, kung hindi sa isang maayos at maluwag na mansyon na bunga ng kanyang pawis at tiyaga. Ngunit sa kanyang kwarto, nakatago pa rin ang lumang map, timba at kwaderno. Paalala ng kanyang pinagmulan at inspirasyon na huwag kalimutan kung saan siya nagsimula. Sa bawat proyekto ng kanyang kumpanya, lagi niyang kasama si Manny, ang kaibigang nanatiling tapat mula umpisa hanggang sa dulo. At higit sa lahat, isa sa mga unang empleyado niya ay si Aling Cora, na tinuruan siyang magnegosyo sa maliit na paraan. Ngayon, libo-libong pamilya na ang natutulungan ng kanilang kumpanya. Maraming kabataang mahirap ang binibigyan ng scholarship upang wala ng ibang makaranas ng pangungutya tulad ng dinanas niya. At tuwing tatanungin siya ng mga tao, anong sikreto ng iyong tagumpay? Lagi niya lamang sinasabi, sa likod ng maruming damit, may pusong marunong mangarap. At kung ang puso ay puno ng sipag at tiyaga at pananalig sa Diyos, darating ang araw
na makikita ng mundo ang tunay na ginto sa loob mo. Ngayon ay maayos na ang buhay ng kanyang mga magulang. Nasa maayos ng tirahan ng mga ito. Kasama niya. Naipagamot niya na rin ang kanyang ama. At nabibili na ng mga ito ang kahit na anong kanilang gustuhin. Masaya ang kanyang mga magulang sapagkat natupad ni Martin ang kanyang mga pangarap na magtagumpay at umasenso sa buhay. Sa huli, natutunan ng lahat ng minsang tumawa sa kanya na ang isang tao ay hindi dapat husgahan batay sa kanyang kasuotan o trabaho sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman kung hindi sa pagbangon mula sa kahirapan at sa kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. At si Martin, ang dating janitor na pinagtatawanan, ay nanatiling buhay na patunay na sa likod ng maruming damit, mayroong pangarap na kayang magningning at may sa katuparan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito, mga kabarangay. Kayo po, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Paki-comment niyo rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At pwede po bang paki-like and share ng ating kwento para mapakinggan rin po ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman po pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kayong updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano, mga kabarangay? Hanggang sa muli at marami pa tayong magagandang kwento. Thank you so much.